Ito na naman, magkikwentuhan na naman tayo ng mga mahahalagang balita sa ating bayan. Bibigyan natin ng opinyon ng mga masasabi nating may saysay na mga balita sa atin, ha? At sabi ko nga, paulit-ulit na rin sinasabi, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Tayo po ay hindi ho tayo panatiko tulad ng mga ilan dyan na kinukulayan ng lahat ng bagay. Tayo naman po, basta tama, doon lang tayo, palakpakan natin. Pag mali ginawa nila, banatan natin. At the same time, galit po tayo sa chismis at fake news, ha? Tayo ho ay nagbibigay ng opinion doon lamang po sa mga lehitimong balita, okay? Hindi ho tayo nagbibigay ng balita na wala naman hong hindi tayo sigurado ang pinanggalingan, okay? Kaya ito, ha, pakinggan nyo to. Ang ganda ng usapin na to. Ito, kanina nung pinanonood ko to, kagigising ko lang eh. Gusto ko sana mag-live at magkomento. Pero panalo ho yung sinabi dito. Panoorin ho natin, ha, komentuhan natin. Ito, ang ganda nito. Huwag kayong bibitaw. At kung kayo'y nanonood, i-share ninyo. Maganda itong susunod na ito. I-share ninyo. Maniwala kayo sa akin. Ang ganda ng sinabi ni Lacson dito. Maganda umaga po sa inyo, former Senator Pamphilo Ping Lacson. Good morning, sir. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga. Salamat sa inyo pong panahon, Senador. Sir, sa isang pahayag po, binanggit ninyo na wala namang illegal sa pagsulpot bigla ng isang item sa Bicameral Conference Committee. Wala mang illegal, pero tama ho ba yun? Tama, wala naman sa rules at wala rin sa batas na hindi pwedeng baguhin yung mga disagreeing provisions ng both houses. Kasi di ba sa Bicam, Ted, ang kalakaran talaga dyan, kung yung general na panuntunan ang susundin natin, yung disagreeing provisions lamang ang i-reconcile. Mm-hmm. Pero talagang naging kalakaran na maski sa Bicam, maski wala sa provision wala sa House version, at wala sa Senate version, naisisingit pa rin yung ibang version outside of the two versions ng both houses. So naging kalakaran nun. Parang in the course of time, inaccept na yon. Mm-hmm. Kasi siguro ang parang sinusunod dito, meron namang mutual trust yung dalawang houses. Na ang pag-uusapan lang natin kung ano yung hindi natin napagkasunduan sa mga version natin. Mm-hmm. So, naging kalakaran na yan na matagal nang ginagawa yan, Ted. Opo, pero sir, kung sabi nga ninyo, dapat dito ay, kumbaga, to reconcile yung differences ng magkabilang version. Pero hindi ho ba, sir, bagamat hindi nga ito illegal, pero the fact na dapat ho masusi ang pag-aaral sa bawat proposed budget ng departamento at dumadaan pa nga yan po sa Development Budget Coordinating Committee, bigla-bigla maglalagay ka ng malalaking pera doon po sa isang departamento na hindi naman humihingit, nagugulat sa appropriation. Hindi ho ba, bagamat ito'y hindi illegal, pero di ho ba't mali iyon? Ayan. So, sinasabi ni Lacson, napakalinaw na sinasabi ni Lacson dito, na naging kagawian na. Totoo. At hindi naman po illegal, pero di ba parang mali yun? Ano yung mali? Kasi dineliberate sa Senado, dineliberate sa House, nag-Bicam, magkasama sila, inayos nila. Tas after nun, may isinisingit. Yun ang tinatawag na insertion, na budget, na hindi na nakikita ng Senado or pina-fast track, ika nga. Sabi nila, ni Lacson, naging kaugalian na yan. Okay? Although may konting problema. Ito yung sinasabi, kahit ba naging kaugalian yan, tama ba yan o mali? Okay? Ibig sabihin, legality-wise, hindi illegal. Pero ang tanong, tama ba o mali? Ito, ang sagot. Mali talaga, Ted. Hindi illegal kasi wala nagko-question sa Supreme Court. Kung mayroong magko-question sa practice na yan at magro-rule yung Supreme Court, maglalabas ng ruling na sasabihin hindi po pwede yan, magiging illegal yon dahil wala namang controversy na formal na inihain, dinulog sa Korte Suprema. Kaya hindi natin masasabing illegal kasi walang interpretation. Opo, pero... So yun na nga, hindi pa illegal kasi nga wala naman nagdedemanda nagki-question sa Supreme Court. Okay? So ngayon, pero mali yan. Maling practice, ika nga.
hindi man illegal, pero sa inyo ho bang turing mali yung gawin na ganon? Mali. Maling-mali talaga, Ted. Unang-una, yung bicameral conference ng budget, nag-iisang panukalang batas ito na ang BICAM hindi open sa publiko. Napaka-exclusive. Talaga sinasaran yung pinto, pinapalabas yung mga unauthorized, quote-unquote, unauthorized persons. At ang naiiwanan Naputol po tayo, Senador. Naiiwanan lamang ay? yun ang masama. Dali, medyo Ang Kutid nung as early as 2009, nag-file ako ng bill na gawing transparent yung hindi lamang yung bayad. Opo. Senator, nagchachapi lang po tayo. Senator, I hope you don't mind. Sa madaling salita, pagka dinideliberate, dapat public, di ba? Pero pag nag-BICAM daw, pinalalabas lahat. Doon nangyayari yung magic. Kaya daw, nag-file si Senator Lacson ng batas na dapat transparent yun. So doon pala nagkakaroon ng magican sa BICAM. So, sa madaling salita, tinatarantado tayo ng mga mambabatas natin. Bakit ho? Kunwari, publicly dinideliberate sa harap ng Senate, sa harap ng Congress, pero pwede naman pala nilang baguhin. At doon sa pagbabago, during the BICAM, wala na hong mata. Anong ibig sabihin nun? Gaguhan. Tama, mali. Ganyan tayo winawalang niya nitong mga mambabatas natin. Ayusin lang po. Apo. Hello, Sen. Opo, hello, Sen. Napuputol lang po tayo, Senador. Ayusin lang natin yung linya, ha? Okay, pakiayos lang. Ito yung napaka-importante. Mga kapatid, ang ating pinag-uusapan dito, pambansang budget na kung saan nga po may mga isiningit, no, na malalaking halaga para po sa mga sinasabing programa. Billion ang pinag-uusapan dito, ha? Billion. O kaya po appropriations na wala pang programa pero meron ng inilaan po malaking pondo. Balikan natin si Senador. Senator? Hello? Apo. Senator, doon tayo naputol, Sen. Sabi ho ninyo sa Bicameral Conference Committee hearings, pinalalabas po ang lahat ng mga tao maliban sa mga senador at kongresista. Go ahead, sir. Yeah. As I was saying, hindi illegal kasi nga walang interpretasyon ng Korte Suprema kasi walang dumudulog para questionin yung ganong practice. Mm-hmm. Alam niyo kung ba't walang dumudulog? Lahat sila nakikinabang. Ganun lang kasimple. Kasi doon sa mga insertion, doon, mamaya papaliwanag niya, sa mga insertion, doon yung mga project na kinakana ng mga senador at saka congressman. Opo, yes sir. And then you mentioned na sa Bicameral Conference Committee hearings, Tapos inulit ko ng... Opo. Ito kaninyo ay exclusive lamang sa mga miyembro ng... Inulit ko noong 2019, nag-file ako ng bill dito na gawing transparent yung hindi lamang yung bicameral conference ng budget, kung hindi yung buong proseso na magkaroon ng participation o presensya yung mga tinatawag na civil society organizations na accredited ng gobyerno mag-participate para hindi rin magulo. Pero wala rin naman nangyari doon sa panukalang batas, kaya ganyan pa rin ang nagiging kalakaran. Pinaka-secretive na bicameral conference ang budget, ang panukalang batas para sa budget. Kasi yung ibang mga bicameral conferences na mga simple o yung ordinaryo yung panukalang batas, pinapayagan namin yung mga yung media na mag-cover. Isipin niyo yan, ha? Doon pa lang there's something fishy na eh. Sa ibang BICAM, like the bills, kasi ganun yan, bina-BICAM yan eh. Ano ba ibig sabihin ng BICAM? Magkasama, Senate and House. Sa ibang mga batas daw, o yung mga bill na pinapasa, na ayos na, merong Senate version, meron House version, magba-BICAM na sila. Allowed. Pag yung mga batas, allowed ang mga media. Pero pag nag-BICAM na sa budget, hindi sila allowed. Bakit kanyo? Doon pa lang, alam mo nang may problema. Di ba? Doon pa lang, bakit nyo pinalabas? Anong meron? May tsuktsakan bang magaganap dyan? Oo, tsuktsakan ng budget. Totoo. Kinakana yung budget, binabanatan. Oh, sige, pasok natin to. Basta, ganito sa amin, ganito sa amin. Eto, hindi ho ito kwento-kwento, kwento ito ng isang senador. Gets nyo? Ito ho hindi nang galing kung saan.
Nanggaling mo ito sa isang senador. At tutol nga daw siya, kaya nga siya nag-file ng bill na dapat meron transparency during BICAM deliberation ng budget. So baka kasi mag-question ni bakit walang ginawa si Lacson? Una-una, di po ako tagapagtanggol ni Lacson. Nagkataon lang, ito yung interview niya. At sinabi niyang, you can check it. Kung talaga bang nag-file siya ng resolution para maging transparent ang BICAM budget. Sabi nito isa, kaya tama si PRRD, rotten. Nako po! Antay ka lang. Merong ginawa si PRRD dyan. O, panoorin nyo ha. Pero nagtataka nga ako, bakit pagdating sa budget, hindi pwedeng mayroong iba nakakarinig. At walang minutes yan, Dad. Alam mo naman din yan. Walang minutes! Pambihira, oh. Wala. Talagang, ano to, kwentuhan? Tayo lang. Pag-usapan natin. Walang minutes, wala lahat. Walang recording. Ang lupit, ano? Grabe. Diyan binababoy. Tandaan ninyo ha, hindi nila pera yan. Pera natin. Tayo man nagbabayad ng tax. Yung mga hindi nagbabayad, huwag na kayo makialam. Yung mga nagbabayad ng tax. Lingkar na rin naman dyan. So ati pong ipagkadiinan sa mga hearing po ng Kongreso, both houses, laging meron yan transcript o minutes of the meeting. Pero po kapag bicameral conference committee on the budget, wala po itong minutes of the meeting. Grabe. Walang minutes of the meeting. At saka hindi lang yun, Ted, di ba, alam mo na rin naman natin, yung unang meeting, formal meeting ng bicameral conference, roll call, formalities, konting speeches, pagkatapos, sasabihin, suspend, i-refer natin sa small group BICAM. Yun. Yung pag-aaral noong mga disagreeing provisions na mga versions. At pag sinabing small group BICAM, dalawang tao lang yon. Yung Finance Committee Chairman ng Senate at saka yung Appropriations Committee Chairman ng House. Sino ba ang appropriation? Kadan! Sino? Walang iba kung hindi yung hari ng kontraktor. Kaya malupit talaga. Malupit ang sinabi ni Senador Villanueva. Humanga ako. Ito, walang biro ito. Dati medyo umaano ako doon eh. Pero this time humanga ako sa sinabi niya. Binuking niya. Sino ba ang pinakamaraming construction na kumpanya dyan? Walang iba kung hindi si Saldico. Sino siya? Appropriation. Chairman. Mantakin mo. Nakasalalay ang budget ng bansang Pilipinas sa finance ng Senate at dito sa kontraktor na si Zaldico. Anak ka ng wewe, oh. Mantakin mo? So sila magdi-decide na walang alam yung iba, bahala na, oh, basta ito, maganda ito. Pwedeng pagkaanuhan to. So halos hindi na rin na-monitor. Although, amin sa Senado, natatandaan ko, sinasangguni rin sa amin, sa mga miyembro ng BICAM, yung mga nagdi-disagree na mga provisions. Nag-ugat itong 26.7 billion kasi nga, hindi na malaya ng mga senador. Kasi pagbalik, pag-resume noong suspended na bicameral conference, alam mo rin ito, Ted, na halos pirmahan na lamang. Parang yari na, nakakamada na lahat yung napagkasunduan ng dalawang representatives ng mga committees, bicameral conference committees, at halos pirmahan. At hindi mo na rin, wala ka na rin time para pusisiin kasi parang pagka ikaw na nga abala sa oras, kapag binasa mo pa isa-isa at hindi mo talaga kayang basahin, kung hindi mo dadalhin yung homework, yung draft ng final version. Kasi nandun ka lang sa conference room at ikaw ang nakakaabala, meron naghahatid para pirmahan, para basahin mo pa yon, parang napaka-kontrabida mo. So, ang nangyayari, kanya-kanya pirmahan, kaya nga nagulat din yung mga senador, Senator Amy, na hindi nila alam na nakapirma pala sila. Yun ang ibinuwelta sa kanila ng House na, teka muna, sabi mo, hindi mo alam, nakapirma ka naman dito. Pero sa akin, Senator Lacson, responsibilidad pa rin. Kahit masabing istorbo kayo. Hindi, naintindihan ko yung sinasabi niya na
pag ikaw yung binusisi mo pa, ang dating mo, ikaw yung kontrabida. Dapat lang. Hindi, sa akin kung ikaw ay senador, ikaw ay pambihira, busisiin ninyo. Di ba? Busisiin ninyo kasi trabaho nyo yan. Hinalal kayo ng taong bayan para dyan. Di ba? Yun lang sa akin. Na meron talagang akap dyan na item. Opo. So yung nga po ang nangyari at kumbaga parang kumpiyansa ka, nagtitiwala ka na yung mga napagkasunduan ng una, yun na yun at pumirma ka kasi yun ang iyong assumption na walang isiningit. Yung good faith na tinatawag. Yes. Kaya nga may Walang good faith sa mga congressman. Hindi kasi sinasabi parang gano'n na nakaging na kagawian. Yung good faith, yung may tiwala ka na hindi nila babaguhin. Walang gano'n ngayon eh. Walang good. Sa totoo lang, walang good ngayon dito sa House of Representatives. Wala. importante yung merong mutual trust, kailangan merong good faith. Opo. Senator, nasa rules ho ba yan na kapag ho nagkaroon ng bicameral conference committee hearings on the budget na walang transcript o minutes na maaari pong balikan at maging record nito sa diskusyon sa mga usap-usapan sa komite? Wala. Ang nasa rules, yung itatakel, yung disagreeing provisions na hindi nasusunod. Kasi pag sinabi nating disagreeing provisions ang pag-uusapan, yung nagkakaiba lang sa version ng House at saka ng Senado, ang pag-uusapan, nakalimit lang doon. Pero yun nga, maraming nagsisingit for the longest time. Hindi lang naman ngayon nangyari sa AKAP. Opo. Marami talaga nagsisingit. Ted, kung natatandaan mo, di ba, I think noong panahon na si Tito Sen pa yung Senate President. Ito, pakinggan nyo ito. Maganda ito. Okay, napakaganda nitong senaryo na to na nangyari nung panahon ni Pangulong Duterte. President, na mas malala yung ginawa noon. Kasi natuklasan namin, nag-ratify na yung House, tapos na yung bicameral conference, nag-ratify ang House ng kanilang version, na pareho sa Senate version, na niratify din ng Senado. Nang makita namin yung enrolled bill, nakita namin meron dagdag na 75 billion pesos na wala naman doon sa niratify. So nagpulong-pulong kami, kaming ilang mga senador, ang napagkasunduan namin sa advice ni Senator Franklin Drilon, kasi siya naman yung magaling na abogado sa aming grupo. So ang kanyang suggestion kay Senate President Tito Soto, ang i-qualify mo na lang yung pipirmahan, kasi kung hindi naman niya pipirmahan yung enrolled bill, magkakaroon ng reenacted budget. Panahon ito ni Pangulong Duterte at speaker naman noon si ex-President Arroyo. Kalinaw niyan na-ratify na. Pareho. Talagang ayos na lahat. Biglang nagsingit. Ngayon, ang sabi nga ni Drilon, daw dito kay Senate President, ang pirmahan mo yung ni-ratify lang natin. Huwag mong pirmahan yung may insertion. Ngayon, uulit yan. According to the law, uulit yan. Okay? So nagkaroon ngayon ng dilema. Kasi nagdagdag ng 75 billion nga ba yung sinabi? 75 billion mahigit, di ba? Na insertion ng ginawa nung panahon ni Gloria. Pakingge. Sa panahon ni Duterte to. Tingnan nyo kung anong ginawa ni Pangulong Duterte. So ang ganun nga ginawa ni Senate President Soto, na okay, pipirmahan ko itong enrolled bill pero merong qualification na ang pinipirmahan ko lang yung bahagi na niratify ng Senado. Ibig sabihin, hindi niya pinirmahan yung kabila. Nung niratify namin. At hindi yung buong enrolled bill. So nagkaroon ng kontrobersya, pinatawag kami ni Presidente Duterte noon. At Ayan, nagkaroon ng problema. Pinatawag sila ni Pangulong Duterte, ang Senate, leadership at ang Congress, leadership. Usap kung paano maayos. Nung hindi nagkaayos, ang ginawa ng Malacanang, dinito, hindi lamang 75 billion, umabot ng 90 billion pesos ang nabito. Gets nyo? Malaking bito yun sa budget measure sa kasaysayan ng Pilipinas. Dahil nga doon sabihin ko sa akin ito, kalokohan ng House na magsingit pa ng amendment after ratification. Yun ang Gets nyo? Ang galing, di ba? Nung nagkagulo na sila, nagkagulo na. 75 billion na siningit.
Dinala nga yan kay Pangulong Duterte. Hindi sila nagkasundo. Ano ginawa ni Pangulong Duterte? Okay na yan. Ayos na yan. Walang problema dyan. Hindi siya nakialam. Hindi siya nagsalita. Hindi, ayos na yan. Si Gloria yan eh. Close ng anak ko yan eh. Ano sinabi niya? Veto. Ano ibig sabihin ng veto? Ibig sabihin, hindi niya inagrihan. At ang hindi niya pa nga naagrihan, 90 billion. 90 billion. Sabi nga ni Lacson, pinakamalaki sa kasaysayan ng Vinito. Ganon kalupit ang ating Pangulong Duterte. Di ba? Ibinasura. Ganun ba? May bito pala dyan? Ay, meron palang, may insertion pala dyan? Akin na yung papel. Bito ko. Kasi may kapangyarihan ng Pangulo na gawin yan. I-veto niya yung mga batas o di kaya itong sa budget. Ang tanong, kamusta na Kamusta ngayon? Kamusta insertion ngayon? Riza Escroder, salamat po. Huwag niyong lolokohin si Pangulong Duterte. Lokohin niyo na lelong yung panot. Pero si Pangulong Duterte, hindi niyo maloloko talaga. Isipin niyo feeling natin close ni Gloria si Pangulong Duterte. Pero tandaan niyo, it was Gloria ang speaker noon. Kaya alam mo, respetado Respetado ng mga senador. Kasi alam nila ito lang talaga ang Pangulo na merong malasakit Ito lang talaga ang Pangulo na iba. Lakas ng loob. Tapang ng dibdib. Diba? Ito lang. Ngayon. Nga. Alam na nga may insertion, pinirmahan pa. Yan ang katunayan. Yan ang katunayan na binabasa ni Pangulong Duterte. Tama si Melasio. Binabasa kasi ni Tatay Diggs ang lahat. Yan ang katunayan. Hindi tamad. Hindi nanonood ng Netflix. Ngayon, sinubukan na naman ng kamera. Sabi nung kamera, akong blaha. Pinsan ko to. Sagot ko kayo, pinsan ko to. Insert nyo ng insert yan hanggang mabuntis. Insert nyo ng insert. Hindi ko kabastusan yun Bakit insert na insert hanggang mabuntis? Kasi lumalaki na lumalaki. Pag pinasok mo ng ipinasok, lalaki talaga yan. Diba? Sinagad Talagang nabuntis. Sagad ba naman Sagad sa kawalang niyan tong kamera bumuntis. Dumobo ngayon yung budget. Walang pakialam. Tama, mali. Tuloy. Napakasama, Ted. So isipin mo, ratified na. I-amend mo pa. Sino may karapatan mag-amend? Enroll bill, i-ano mo lang, ipiprint mo lang yun bago pirmahan ng dalawang leaders ng dalawang kapulungan. Pero inamend pa nila at nagsingit pa ng 75 billion pesos. Opo. Kumbaga, nirtipikahan, hindi kasama yon sa supposed to be inaprubahan ng both houses on separate session. Senador, dito po ngayon sa pangyayaring ito, with all due respect kay Senator Sani Angara, dahil siya ang timon ng Senado dito, hindi naman kaya siya ang nagkulang dahil sa lookout niya iyon na merong isiningit na AKAP fund. Yan. Magandang tanong yan. Ako, gusto kong bigyan ng benefit of the doubt si Senator Angara na napalusutan din siya. Na hindi siya kasama sa usapan ng House Appropriations Committee Chair na ito merong nakalagak na para sa AKAP. Pero yung basic muna, Ted, AKAP, sabi sa kapos ang kita. Lahat halos ng Pilipino, kapos ang kita Wala namang tayong masasabing worker na Pilipino. Ako, kapos ang kita ko Joke lang. Hindi, alam mo ako, sabi nga ni Lacson we give the benefit of the doubt na napalusutan na si Angara. Pero ganun pa din yun. Ibig sabihin, palpak ka. Napalusutan ka. Di ba? Bakit ka napalusutan? Pambihira. Pera ng taong bayan yan, nalulusutan kayo? Pilipino na kapos ang kita, na hindi kapos ang kita. Lahat, kasi may kasabihan nga di ba? There's no such thing as enough money. There's only too little and too much.
Naka po. Kaya kung tutuusin, napakaraming Pilipino ang dapat magbenepisyo sa 26.7 billion. Ang tanong, kailangan pa ba yun? Meron na tayong AIX, meron na tayong TUPAD, meron pang bago ngayon lumabas yung MAIT, yung medical assistance. Tapos meron pa tayong Fortis. Opo. Napakalaki na rin ang ginugugol natin. Hindi naman masama na magbigay ng pondo para sa social services. Kasama na talaga yan sa bahagi ng part na yun talaga ng budget. Bukod sa infrastructure, yung tinatawag na personal services, meron ding social services. Talagang malaking bahagi yan ng ating national budget. Kaya lang, magkikreate ka ngayon at sneaky pa yung pagka-create kasi ang natanggap kong information dito, isiningit lang talaga ito, parang hindi masyado makita do sa ilalim nung after nung quick response fund, no? Nagkaroon ng AKAP under the budget ng DSWD. At base na rin do sa napag-alaman natin, 'di ba, pare-pareho na hindi rin alam ng ahensya. Ibig sabihin, hindi nag-request yung DSWD na magkaroon ng AKAP. 'Yun ang malinaw diyan eh. Ibig sabihin, yung mismong budget ng AKAP, which is ang laki-laki, 26, di ba, billion, mahigit, hindi naman ni-request. So, ibig sabihin, it was really intended to be used by this congressmen natin. Gagamitin talaga nila para sa sarili nilang interest. Sa kanila nang galing eh. Ipinasok lang nila eh. Nangyari rin yan noon na Ted, yung DILG tinanong namin, kasi karamihan noong sa 75 billion, sa ALGO yata napunta dun sa assistance to local government units. Nung tinanong namin Secretary Anyo, alam nyo ba ito? Ang sagot, hindi. Hindi sila nakonsulta. Wala silang kamalay-malay. So talagang ang nakakaalam lang sa pagsingit, yung ilang miyembro ng House. Ted, katunayan, itong AKAP, hindi lahat ng congressmen alam nila ito. Nako? Kakaunti lamang sa Congress ang nakakaalam na meron. Malamang, si Tambaluslos, si Zaldico, at saka yung Tingog party list, baka yun lang yun. Hindi natin alam. Di ba? Yun ang matindi dyan eh. Meron palang AKAP. Bakit? Doon tayo mapapaisip. Kasi alam naman natin kung sino lamang yung nakakaalam na merong palang item na ganun, ang pwede mag-access. Kasi kung hindi mo alam na meron palang AKAP na item, paano mo i-access yun? Bulag ka. So, saan gagamitin yon? Yung 26.7 billion. Kaya nagkaroon ng usap-usapan. Ito ang ganda ng explanation niya dito. Bakit isiningit at hindi alam nung iba na congressman? Kasi nga, isipin nyo kung hindi ito nabuking, lahat ng mga kongresista at senador, hindi nila alam. Kasi tapos na yung budget deliberation nung isiningit yung AKAP. Sino lang nakakaalam? Naku po. Walang iba kung hindi yung speaker. Sigurado tayo si speaker. Siyempre, yung si Zaldico. Sino pa? Yung asawa ni speaker. So, ibig sabihin, iilan lang ang nakakaalam na merong palang ganyang pondo. So kung hindi alam ng ibang mga kongresista, hindi alam ng ibang mga senador na may ganyang pondo, anong dahilan? Gets nyo? Baka si Kimbo, yun, sinungrali. Hindi, kasi sila, hindi ko pa sure kung alam nila. Anyway, ang punto lang dito, yung dati, ito pa lang ang may nakakaalam. Ibig sabihin, kung ikaw lang ang may alam, ikaw lang ang pwedeng gumamit. Tama, mali. Halimbawa, kunwari magbabarkada kayo, lumabas kayo, nagburakay kayo. Tapos binigyan kayo ng pera para gamitin. Ang nakakaalam lang isa sa inyo. Hindi alam ng buong barkada nyo na binigyan yung isa nyong kaibigan na, ito, 5 milyon, gamitin nyo sa Boracay. Halimbawa lang naman. Diba? So, ikaw na nakakaalam, ikaw lang yung bida-bida. Kain tayo. Sagot ko, akong bahala. Island hopping tayo, akong bahala. Sagot ko lahat yan. Yung mga kasama mo, hindi naman nila alam. So, tuwan-tuwa sila. Bakit kaya ang galante nito? Grabe, ang galante Talaga nga naman, Hindi nila kasi alam Kaya sila lang ang may alam. Sila lang ang nakakagamit. Saan nila gagamitin ito?
Antindi, no? O sabi nito, alam na this, sindikato datingan. Oh, tama. Na baka sa pagpapatuloy ng signature campaign do sa pirma, do sa People's Initiative, doon gagastusin yung 26.7 billion. Hindi ko sinasabing yun ay gospel truth o yun ang talagang katotohanan. Pero yun ang naging suspecha ng ilang mga senador. Kasi nga, bakit hindi nila alam? At doon nga sa presentation sa hearing, meron din po sa isang, I think, Viber group, no, na naka-identify na yung AKAP bilang source ng pera na ibibigay doon sa mga LGUs. Ayun. Okay lang kung ibigay sa LGU na diretso sa beneficiaries. Although mali na nga yung ginamit na proseso, pero kung yung end game o yung end state, magtatapos doon sa makikinabang yung mga kababayan nating talagang kapos ang kita, okay na rin. Pwede na rin sabihin natin pikitan ng mata. Opo. LGUs. Anyway, Senador, nabanggit nyo yung sabi nga ho ninyo, no, hinala, nagdududa tuloy yung iba sa AKAP fund na ito. Pero siguro ho naman din sa inyong mga sources, sa ilang pong mga lokalidad, na ang iniaalok umano para din po sa pagtutulak ng pirma, pagpapapirma sa kanilang constituents ay mga government projects, no? Ang iba nga daw umano sinasabihan na kayo nang bahala mag-deliver ng pirma pero meron kayo matatanggap na alokasyon for infrastructure budget. Ngayon pong budget na ito, sir, na inaprubahan ng kasalukuyang Kongreso, nagsingit ng 176 billion para sa DPWH na hindi rin po hinihingi nila Secretary Manny Bonoan. Pati nga siya nagulat nung aming makapanayam, wala pa itong program of work. Ano ho inyong say doon? Paano ma-implement kung walang program of work? Yun ang unang tanong. Ibig sabihin, may paggagamitan na iba. O kaya, ito na yung tinatawag nating post-enactment, yung post-legislation na implementation. Ibig sabihin, balik na naman tayo sa pork barrel. Yon. Gets ninyo? So, ibig sabihin, hindi din alam. Di ba? Ni Secretary Bonoan daw. Ibig sabihin, talaga nag-i-insert sila. Gawain nila. Iba't ibang departamento, insert tayo. Tapos, ang dating nito, pork barrel. Bakit? Hawak ngayon to ng speaker eh. So, kung sino yung, alam mo na, yun na. Ibang anyo. Alam mo, Ted, maski lagyan mo ng lipstick at makeup ang baboy. Ay, nako! Anong itsura nun? Di ba baboy pa rin? Naku po, patay tayo dyan! Ang baboy, kahit lagyan mo ng lipstick, kahit lagyan mo ng manicure, pedicure, baboy pa rin yan. Ibig sabihin, yung pork barrel, sandali, hindi ho yan si Tamba. Alam ko, hindi ho si Tamba yan. Yung pork barrel, kahit anong pang lagyan mo dyan, lipstick, palitan mo pangalan, pork barrel pa rin yan. Ganun ang ginagamit. Kayo naman, ang dumi ng isip ninyo, iniisip nyo kagad si Tamba porket mukhang ano. Hindi! Ang pinag-usapan dito, pork barrel. Kayo naman, ang dumi ng isip nyo. 176 billion. Hindi naka-react si ano dun si Ted Pailon Napaisip siya na hindi po actually hiningi ng DPWH, no? At idinagdag na lang dito nga po sa BICAM. Magkano yun? Ulitin natin. Nakalimutan ko. Ano sabi? Boy. Anong itsura nun? Di ba baboy pa rin? Baboy! 176 billion. 176 billion, Insertion. 176 billion. Bilangin niyo yun. Ilang kongresista may papanalo nun? Ilang presidente billion. Hindi ako nagsabi, malinawin na. 176 billion. Saan? DPWH. Ayan na ang... Sino makikinabang yan? Siyempre, mga infrastructure yan. Kontraktor na naman na makikinabang yan. So, ibig sabihin, sino ba ang hari ng kontraktor? Tanong natin kay Villanueva, Senator Villanueva. Ang kapal ng mukha ng mga buhaya, no? Ang buhaya, kahit lagyan mo ng lipstick, buhaya pa rin yan.
na hindi po actually hiningi ng DPWH, no? At idinagdag na lang dito nga po sa BICAM, no, mismo rin na isingid po ito. Lump sum po yung turing dito, Senador? Kung walang items, kasi kung hindi alam ng DPWH, tapos walang program of work, ibig sabihin, lump sum talaga yan. So, mag-identify niyan, mga mambabatas. Yun! Sino mag-identify niyang 176 billion? Pakingge. So balik na naman tayo doon sa kalakarang prior to November 2013 na idiniklara ng unconstitutional yung pork barrel. Balik na naman tayo sa pork barrel. Yun nga po, itong mga pangyayaring ito, ang tawag dito, sir, insertions. Insertions, aka amendment. Opo. Pero sabi nga ho ninyo, wala namang illegal dito kasi nga, supposed to be, ang power of the purse ay nanggagaling sa Kongreso. Pero paano po ito inaabuso sa inyo pong karanasan nga? Para lang ho mas maintindihan ng taong bayan nakikinig sa atin. Paano ginagawa? Opo, paano ito inaabuso? Diba, insertion actually, wala namang illegal dyan, diba? Kasi nga, kung meron kayong isinisingit na importante na dapat ponduhan, at yung pong papakalat ng pondo sa mga nararapat tumanggap ng mga ahensya. Pero paano nga po ito inaabuso during your time na kayo po nagbabantay sa ating pambansang budget? Inaabuso kasi pinapalusot yung sa implementasyon, saka pa lamang sasabihan, siyempre laging palusot nila. Hindi naman namin hawak yung pera. Laging ganyan yung palusot eh. Maski nung pork barrel nung araw, hindi namin hawak yung pera. Yan! Hindi namin hawak ang pera. Napaka-importante niyan. Okay? Pero sila ang nag-identify kung saan project ilalagay. Hindi nila hawak yung pera, hindi nila pwedeng kunin, tapos magpapagawa sila. Hindi ganon. Pero sila mag-identify kung saan gagawin. Ngayon, i-identify mo yon kung saan nandoon ang iyong kaibigang kontraktor. Ang malala nga ngayon, hindi lang kaibigan yung kontraktor, sila mismo yung kontraktor. Pakingge. Nasa ahensya. Totoo naman yon. Pero sino yung nag-identify ng project? Sino? At sino yung mag-iimplementa? Sino? Halos ang nag-iimplementa na, hindi na yung ahensya na maliwanag naman sa ating constitution base sa separation of powers, sa principle of sa separation of powers. Napakaliwanag maski doon sa ating budget processing, budgeting process. Napakaliwanag doon. Nagsisimula yung budget process doon sa tinatawag na budget preparation. Yun yung nasa executive branch yun. Pagkatapos, sasabit ng Pangulo within 30 days after noong opening ng Kongreso para sa budget authorization. Yun na yung pag-legislate. At pagkatapos, babalik ito sa executive branch para sa budget execution. At pagkatapos ng budget execution, dyan papasok yung pang-apat na phase o yung sa cycle, budget cycle na budget accountability. Itong budgeting process natin, Ted, sa Pilipinas, continuing cycle na overlapping. Ang ibig sabihin nun, habang ang Kongreso nagde-deliberate do sa tinatawag na budget authorization phase ng cycle, gumagana na uli yung budget preparation. Kasi as early as January ng present year, yung prior year na pagbabalance ng budget, meron nang tinatawag na budget call. At kung pag-aaralan natin yung budgeting process o budget cycle, napaka-intricate at saka napaka-thorough. Kung masusunod lang sana yun, napakaganda. Kasi after ng budget call, na kung saan ito na yung initial lang ito, magkakaroon ng citizen engagement tinatawag. Dito na yung ibig sabihin sa mga lokalidad, nakipagkonsulta sa mga NGOs, CSOs, o ano ba yung mga proyekto natin dito sa ating syudad? Ano ba mga proyekto sa ating mga bayan-bayan sa probinsya? Pagkatapos, pupunta na ito, tatawid na ito papunta doon sa tinatawag na Regional Development Council, yung RDC. At pagkatapos doon, yun nga, tuloy-tuloy na yung mga ahensya mako-consolidate, magko-converge. Yung mga ahensya na ngayon, dudulog na sa DBCC. Magpapatawag yung DBCC ng konferensya. Isasabit na yung mga rekomendasyon ng mga ahensya, DPWH, DOTR, at lahat na at kung ano-ano pa, na pinagbasihan ito, pinanggalingan
yung sa local government participation, yung mga local development council. Pero Ted, nung napansin ko, panahon pa namin ito, kinuwestiyon ko na rin ito, bakit pag pinag-aralan natin itong budget, 20% lamang, hindi lumalampas ng 20%, ang na-adapt na nanggaling sa mga provision, na nanggaling sa RDC. Ibig sabihin, bali wala yung Regional Development Council. So dito na nagkakaroon ng parang imbalance pagdating sa development. Kung sino lang yung malakas, malapit sa kusina, so to speak, yun lang ang nabibabayaan ng mga infrastructure projects at yung mga ayuda. Ayun. At Sino yung malapit sa kusina? Yung mga matataba. Grabe naman. Kanina baboy, ngayon malapit sa kusina. Malayo sa kusina, yung ibig sabihin na natin hindi naging kaalyado. Yun, hindi sip-sip. Hindi dumidila ng puwet. O hindi kaalyado ng administrasyon na pag-iiwanan sa development. So merong imbalance. Yun. Pero kung nasusunod lamang yung budgeting process, yung budget cycle, na merong citizen engagement at yung mga local development councils, malaki ang say para sa pagbalangkas ng national budget. Hindi mangyayari yon. Mawawala ng bahid politika yung pagdidistribute ng pondo galing sa budget. Ang masama pa nga, nag-evolve na hindi lang yun. Ano pa? Andyan na yung recommendation ng RDC na 20% na nga lang at nandyan na ang recommendation ng mga ahensya. Pagdating sa BICAM, bubisitin pa ng Bicameral Conference Committee na babaguhin pa. So talaga hindi mo na makilala. The better word to describe it is mangled beyond recognition. Mangled na nga, minuntilate pa. Yun. Ibig sabihin, hindi na nila ma-recognize yung talagang dapat di na kayo nag-deliberation ng budget. Sabi nito isa, si Torani, Lacson, ba't di mo ginawa tong mga kudamo nung senador ka pa? Ay, ginawa niya po. Kaya nga ho siya nag-file, di ba? Kaya ako hindi ko pinagtatanggol to, hindi ko to kilala. Kaya nga siya nag-file na dapat magkaroon ng transparency during BICAM. Anong hindi niya ginawa? Hindi naman niya kayang gawin lahat. Pero at least may ginawa siyang step. Di ba ho? Hindi ko pinagtatanggol to, hindi ko to kilala. Kaya lang tama yung sinasabi niya eh. May ginawa siya kahit papaano. Yun po, kahit papaano. Hindi mo magagawa lahat. Mag-isa ka lang na senador, may hirapan po, sir. So hindi mo na talaga makikilala. At lihim pang ginagawa, yun ang masama. So sa implementasyon, kung sino lamang yung kongresista na nakain doon sa sirkulo at sino yung senador na nakain, yung kanilang mga lugar at yung kanilang mga pet projects ang nabibigyan ng pondo kasi yun ang naipasok na sa national budget. Anong tawag dyan? Yung sabihin, parehong anyo din ng pork barrel. Ano ho ang pork barrel? Kaya nga ho nireklamo yung pork barrel at tinawag na unconstitutional. Alam nyo kung bakit? Kasi yung head ang namimili, sino yung bibigyan? Ito mga distrito na ito. Sila nag-identify ng project, which is the same thing that is happening right now. In a different name. Hindi nga lang pork barrel. Iniba-iba yung pangalan para mas mahirap mabuking. AKAP, etong AYEC, tapos etong sa DPWH, binago lang. Pero pareho pa rin. Kaya nga ang tawag ni Lacson dyan, yung baboy na ni lipstick, baboy pa rin. Ako ang tawag ko dyan, yung buhayang nilagyan ng lipstick, buhaya pa rin. Tama, mali. Kaya nga nagkaroon ng ito, labas sa usapan, Ted, pero related din, no? Kaya nagkaroon ng usap-usapan na magkakaroon ng coup. Nako, ito. Maganda to. Sa Senado. Kasi ang balita, kasi alam mo, Ted, may mga staff ako na nandyan din sa mga sa members ng staff ngayon ng iba't ibang senador. Nakakalat sila dyan. Yung iba, no? Yung iba naman, umiba na ng linya. Kaya maski pa paano, mayroong nakakarating sa ating mga balita na tungkol sa nangyayari sa Senate. Yung naging controversy tungkol sa coup rumor na naman dyan sa Senate, parang nakaltasan yung maraming senador. Magugulat ka sa mga halagatid. Ano? Ito naman, usapin na nasagap lang natin, na report lang,
na hindi ko pa nababalidate o mahirap i-validate kung totoo. No, na merong parang tilang yung 160 billion pesos dyan sa budget dito sa 2024 na para paghati-hatian ng 24 senators. So kinumpute-cuted nasa mga 6 plus billion each kung standard. No? Yan ha, 6 billion each. Dapat. Yun ang standard. Kasi kinumpute niya na eh. Yung per project ng bawat allotted sa senators. Naku, may alam ako dito, hindi ko lang sasabihin. Kasi may nakausap. Naku, wag na. Ituloy na lang natin to. Pero nangyari, mukhang nakaltasan yung mali ang bilang, 21 senators. Naka po. Parang 3 o 4 o 5 lamang ang doon napunta yung nakaltas na 100 billion. So, Anak ng tutsa! Napunta lang dun sa 3 senador. Yung mga kinaltas doon sa ilan? 21? Kaya nga meron ako nakausap na senador eh. Sinabi sa... Confirm! Ay, nako. Walang yaan, di ba? Kaya tuloy, nakatikim sila ng hagupit mula sa Senado. Winalang niya yung Senado eh. Hindi pantay-pantay. Alam nyo kung saan na kaya nga sabi ni Garski dito nung panahon ni Cayetano. Kaya pansinin nyo, tuwan-tuwa yung mga congressman noon. Kasi noon, whether kaalyado o hindi kaalyado, dapat pantay-pantay. Ganon. Lahat meron. Tama naman yun. Hindi mo pwedeng alisin yan eh. There will be project na nandun talaga yun eh. Nasa batas yun eh. Anong gagawin natin? Ganon talaga eh. Palitan natin yung batas kung gusto natin baguhin. Pero meron talaga mga allotted per district. Hindi naman po illegal yan. Ang nagiging illegal na, pag tinatarantado nyo na, pag kukunin ninyo, tapos yung iba, konti lang ibibigay nyo. Ito nangyari. Hindi lang ginawa sa Kamara, pati sa Senado ginawa. Mantakin mo 21 tinanggalan, binawasan, binigay lang doon sa 3. Gago pala kayo talaga. alboroto yung iba na bakit ganito na lamang. Pero alam mo Ted, kikilabutan ka kasi nung araw, nung hindi pa na-declare na unconstitutional ang pork barrel, 200 million ang bawat senador, 70 million ang bawat kongresista. Nung pork barrel to 200 million kada senador, 70 million kada kongresista. Kaya naman pala, ang daming gustong tumakbo. Mantakin mo. Pag may umabot, may narinig ka noon ng 500 million, medyo anomalous na. So, ibig sabihin, pag may narinig kang 500 million noon, medyo bakit ganun? Bakit, ang usapan, tigto 200 lang tayo. Bakit naging sa kanya 500? Sabi ko sa iyo, ang mga, magkakainggitan yan. Ang mga swapang pa naman yung iba dyan, talaga may pipiyok dyan. Kasi, sandali, hindi pwede yung ganire. 200 million lang sa akin, tapos sa kanya, 500. Doon pa lang daw, pork barrel time to, may nagre-reklamo na. How much more ngayon? Magkano? Tingnan nyo. Sabi ni Lacson. Teka muna. Medyo lamang na yata ito. Medyo kaswapangan na yata ito. Pero pag ngayon, of course, may inflation tayo. Pero at lumaki na rin yung budget. Kaya hindi umasenso yung Pilipinas today. Kasi, oo nga, lumalaki yung budget, lumalaki yung utang. Pero saan napupunta? Yan hong binabanggit nyo na alokasyon sa mga senador. Ano po yan? Kaninyo ang figure ay 6 billion pero yung 6 billion na iyon ay pondo na maaari nilang i-allocate sa mga gusto nilang proyekto? Sino dito ang banateros? Eto, tinakil ko na to noon. Ewan ko kung natatandaan nyo. Merong isang senador, di ko nalang pinangalanan noon, na tinanggal yung mga budget. Naalala nyo? Sino nakaalala nun? Tinanggalan siya ng mga budget. Kasi, kalaban siya. Naalala nyo? Eto na Eto. Lumalabas na. Actually, naka-appropriate na yon. Dahil nasa budget na Kasi bawal nga yung yung i-identify mo yung proyekto. After ayan, sinagot ng mga So, tama tayo nun, di ba? Eto, kino-confirm na talagang tinatarantado.
Ba't nanlalaki mata mo? Bakit? Para mawala yung eye bags. Hagad daw ako eh. Hagad Maipasa yung ako. budget. Dahil nung after 2013, sinabi na nga ng Korte Suprema, bawal na yon. Pero nasa budget na yon, pero nagkakaintindihan na rin na pet project ng kung sino-sino yon. Hindi lamang sa Senado, kundi sa Kongreso. Ted, kaya nga, alam mo na, may natanong akong congressman, maski sila, nagugulat din, yung ilang kongresista na hindi ka bahagi dito. No? Kasi tinanong ko sa, at least sa isa, ilan na ba ang congressman na kontraktor? Nako po! Sabi Eto niya, na. ang huling bilang niya, 67. Ano? Ilan na ang congressman na kontraktor? 67. Dalawa na lang. Bingo na. Anong business meron sila at bakit sila nagiging kontraktor? Di ba? Bakit? Meron, hindi ko maintindihan eh. Meron nga tayong batas eh. Although, ang kanilang argument dyan, mga appointed lang yan. Iba ang elected. Meron nga tayong batas na pinagbabawal yan na when you are a government official, bawal ka nang magkaroon ng trabaho, bawal ka nang magkaroon ng magko-conflict doon sa iyong appointment. Naalala nyo, kinwestiyon niya nung panahon ni Moca? Kaya nga siya tumigil na mag-show. And as a matter of fact, tinanong niya kay PRRD yun. Ni-live niya yun. Mr. President, titigil na po ba ako? Ano sabi ni Pangulong Duterte? Ba't ka titigil? Your work has nothing to do with your appointment. Di ba? Pero yet, tumigil siya. Kasi, ni-report ng Rappler yan eh. Oh. Binatikos siya. Ganito ka-plastic. Maging ang mainstream media. Pinuna siya nun. Pero ngayon, mantakin mo. Although sinasabi nila, argument nga nila, hindi naman sila mga appointed, elected sila eh. Different yun. Still, the spirit of the law, kung bakit meron tayong batas na ganun, is para hindi magkaroon ng conflict of interest. You understand? There is a law na may ganun, na bawal ka na ngang magkaroon ng trabaho o negosyo that would conflict your appointment. Di ba? Kasi magkakaroon yan ng ng conflict of interest eh. Eto, this is obvious conflict of interest. Mantakin mo, ikaw magsasabi anong proyekto. Tapos, contractor ka. Ibig sabihin ng contractor, ikaw yung provider. Mantakin mo, parang parang simpleng-simple. Paikliin natin, mayor ka. Anong negosyo mo? Sound system. Meron kang patubigan dyan. So every time nagkakaroon ng event, sasabihin mo, ang kunin nyo yung sound system ko. Magkano patong? 5 million, magkagawa tayo ng concert. Sound system, 5 million. Pero in reality, 500,000 lang yun. Yung sa'yo, yung 4.5. Ano pa? Kailangan ng tubig dyan. Meron akong patubigan. Sige, kunin nyo yan, tubig. Lalagyan nyo ng tatak. Pangalan ko pa rin, ha? Kumita na nga ako sa lintik na tubig na yan, nandun pa rin yung pangalan ko. Di ba napakawalang nya? Tama, mali. Di ba? Napakawalang nya. So, ibig sabihin po nun, doon sila kumikita, kontraktor. Ilan ang kontraktor ngayon? 67. 67 na mga kongresista ang may merong ganyang negosyo. Ito nung mga 6 months ago ito. 6 months ago. 6 months ago. Paano ngayon? Mga natuto na. Natuto na mangurap. Ay, di pwede yan. Congressman ako. Di pwede. Kailangan maging rin ako. Provider. Sarili ko na. Hindi ko lang alam ngayon kung ilan na yung kontratista na mga congressmen. Nako po. So, yung mga dating kontratista, contractor, naging congressmen. Nako, marami akong alam niyan. Dating mga kontraktor, naging kongresista. Bakit? Just to benefit their business. Bakit? Sino ba may mga pera? Sinong kayang tumakbo sa mga lunsod-lunsod? Yung mga kontraktor, mayayaman. Ang dami ko nga kilalang kontraktor eh. Alam niyo ho ba ngayon kung sino yung mga mayayaman? Yung mga kontraktor.
Sila ho ang mayayaman ngayon. Baka akala ninyo yung mga networker, hindi. Yung mga networker, nagre-renta lang ng sports car yan. Ang talaga mayayaman dyan, yung mga kontraktor. Pansinin ninyo, bakit ang yayaman ng mga kongresista? Paano nakaka-provide ng mga mamahaling mga sasakyan? Kontraktor. At yung mga congressmen, naging kontratista. Ayun, baligtad. Nagkabaligtaran na. Sabi ko sa inyo, 2 na lang eh. From 67, 2 na lang eh. Sa madaling salita, kung kontraktor ka, nagko-congressman. Kung ikaw naman congressman, nagiging kontraktor ka. Talagang grabe yun, no? Kaya tama talaga si Pangulong Duterte. Di ba? Most rotten institution in the Philippines. Itong Congress. Pinakamalala. Kaya dumami ng dumami yung mga contractors diyan sa Congress. Sa Senado, wala ako naririnig pa na contractor na senador. Nako? So pagka ganun, kita mo na agad yung conflict of interest. Oo. So talagang mamamanggil talaga yung budget natin, ang national budget. Ang nawawalan dito, yung mga kababayan natin at saka yung buong bansa kasi naiwanan tayo sa development. Nako po? Lumobo yung utang, pero walang pinupuntahan yung utang. Nako Kasi po? sa simpleng negosyo, sa halimbawa, sari-sari store, Ted, di ba? Gawin na nating napaka-simple yung usapan. Huwag na natin involve yung mga bangko, mga lending institutions. Ang isang analogy dito na napaka-simple, magtatayo ako ng sari-sari store, Tapos? uutang ako sa tinatawag na paluwagan. Nako? Gagamitin kong puhunan. Nako? Pero kaya ka mangungutang, gagamitin mo sa investment. Para pagka tumubo ka na, kumita ka na, babayaran mo yung utang mo, meron kang extra pera, sariling kayod mo na yon, sariling kita mo na. Ang Pilipinas, di ba nung araw magkano lang yung utang natin? Kaya nga nagkaroon ng yung sa automatic appropriations, wala dati yan eh. Pero yung panahon ni dating Pangulong Marcos Sr., nagpasa ng batas noon, I think 30 years ago, no? Na kasi nagsimulan na tayo mangutang para sa infrastructure projects. At nakita naman natin, nagkaroon tayo ng NLEX, SLEX, yung Maharlika Highway. Medyo talaga naman merong nakitang infrastructure project para sa development, pero galing sa utang yon. Ngayon, dahil ang debt servicing natin, automatic, dapat bayaran. Kung hindi, mamalasin tayo sa international community. Wala na magpapautang. So nagpasa ng batas yung tinatawag na Automatic Appropriations Law. Pero ang intention lang nung araw para sa debt servicing. Again, in the course of time, nadagdagan na yung mga provision, yung mga items sa ilalim ng automatic appropriations. Pumasok na yung IRA at kung ano pa mga items. Automatic appropriation, hindi na pwedeng galawin yon kasi automatically appropriated na yon sa budget. Isa yan sa bahagi ng ng ating budget. Again, no? Yung isa, yung regular budget o yung programmed appropriation. Ito na yung laging na-insertan o kaya nare-realign. At ang isa, yung tinatawag na unprogrammed appropriations. Ibig sabihin, yung unprogrammed naman, ito yung, alam mo rin ito, Ted, na pwede lang ponduhan yung unprogrammed appropriations kapag may certification ang National Treasurer na merong available na pera sa National Treasury, excess, ano? Or merong Inutang. accompanying revenue measure. Ibig sabihin, magpapasa ng batas para doon sa unprogrammed appropriation, May sa source. item under unprogrammed May appropriation. source ng funding na, kumbaga. Yes, yung source, oo. Pero ang nakita rin natin, pati yung unprogrammed, dinagdagan nila, di ba? Kaya nagkaroon din ng controversy itong budget natin. From 281 billion, naging 731, nadagdagan ng 450 billion. Grabe, no? Umuutang ang Pilipinas para may maibulsa. Nakakalungkot. Lumobo utang natin. Sino magbabayad niyan? Taong bayan. Taong bayan po magbabayad niyan. Hindi po yung mga kongresista. Hindi, ibinulsa nila. Yon. Ito nga yung question ko, maski nasa labas ako ng Senado, na i-raise ko lang yung issue. Teka muna, napakaliwanag doon sa ating Constitution na yung Congress may only increase, may only decrease, ano? Pwedeng bawasan yung budget, yung National Expenditure Program, pero hindi pwedeng dagdagan. May not increase yung National Expenditure Program o yung tinatawag na
President's budget. Mm. Ito nga yung sinabi ko kanina na sinusumiti ng Pangulo within 30 days after SONA, Mm. yung first SONA ng bagong Pangulo. Mm. O after every SONA for that matter. Mm. So, wala rin nangyari doon kasi napirmahan na rin ng Pangulo. Wala. Yun lang. Yun lang. Ang linaw. Hindi pwedeng dagdagan, pwedeng bawasan. Yun lang ang pwedeng gawin ng House. Eh ngayon, nadagdagan na. Ang problema, ito. Napirmahan na. Nalusutan na nga tayo. Nakonyatan pa tayo. Alam mo, ako, sana ho, mga uniform personnel natin. Tingnan nyo ho itong sinasabi ni Lacson. Kilala nyo si Lacson eh. Tingnan natin kung totoo ba ito. Wag na, eto kasi may mga hihirit na naman dyan na, may sabit din naman si Lacson. Hindi. Ang punto natin dito, kaya nga nakalagay dyan, nung pagtama, palakpakan, pagmali, banatan, magbasa. Minsan hindi kayo nagbabasa eh. Yung issue, tama ba yung sinasabi niyang issue? Yung ibang issue niya, problema niya na yun. Okay, ang tanong dito, yung issue niyan, tama ba ito na meron talagang nangangyayaring ganire? Tandaan ninyo, sino rin na nag-raise nito? Si Magalong. Eto ngayon si Lacson. Hindi ibig sabihin, lahat ng ginagawa ni Magalong, okay ako ha? Hindi, binabanatan ko rin yun. Hindi ibig sabihin, lahat na sinasabi ni Lacson, okay ako? Hindi, binabanatan ko rin yun. Pero ang punto dito, eto bang sinasabi niya may saysay? Tama ko ba yung sinasabi niya? May katunayan ho ba yan? Kaya nga ho, ganito mga sundalo natin at mga kapulisan natin. Kayo ho kayo ho ang mag-research. Sang-ayon pa ba ito sa prinsipyo na inyong sinumpaan na poproteksyonan ninyo ang taong bayan mula sa mga demonyo sa ating bayan? Hindi ako ito lang ang tanong ko eh. Hindi, yung kapulisan medyo hindi talaga sila ang dito involved eh. Iba ho kasi ang kanilang description. More on sa ating AFP. Kayong mga sundalong nanonood ngayon. Wag ho kayong makinig sa akin. Ito ho, dati yung PM Mayor ang nagsasalita. Di ba? Dati ho yung kilala ho ito. Kung sa tingin ninyo, may konting katotohanan ng kanyang sinasabi. Hindi ko sinasabing gumawa kayo ng hakbang na mali. Ano yun ninyo? Siyasatin ninyo. Magtanong kayo sa mga kilala ninyong mga opisyal. Magtanong kayo sa mga kilala ninyong politiko. Sigurado ako may kilala kayo one way or another. Magtanong kayo sa mga senador na kakilala ninyo. Totoo ba na ganito talaga winawalang niya ng budget? This is literally pagwawalang niya sa budget ng bayan. Mantakin mo uutang para may maibulsa sila. Sino magbabayad? Ikaw at ako. Tayong lahat ng mga Pilipino magbabayad nito. Payag kayo. Na pati yung anak nyo may utang na ngayon dahil sa ginagawa ng mga kongresista natin. Will you please do your commitment? AFP? Tignan po natin. Again wala po ako sinasabing dapat kayong magrebelde. Hindi yun ang sinasabi ko. Tignan nyo lang. Silipin nyo lang. Magtanong kayo sa mga kasamahan ninyo. Kung totoo ba ito? At kayo mismo, pwede nyo nga lapitan si Lacson eh. Tanungin siya. Ganito ba talaga tayo winawalang yan itong House of Representatives? Kaya no wonder kaya nila magbayad ng mga vlogger eh. Yung dating nakatira sa kubo-kubo, nagtatago pa nga, ngayon nakakondo na. Di ba? Na kung alam na parang may nag-question Meron yata po. sa Korte Meron po. Suprema. May dumulog sa Sana Supreme Court. ma-resolve yung issue na yun. Otherwise, sa susunod, ano yung idadagdag naman? Baka appropriations. Kasi sabi nila, hindi. Sabi rin ng DBM, pati DBM nakisama na rin. Ang sabi, hindi unconstitutional yan. Kasi ang program naman yan, standby lang yan eh. Opo, hindi naman sinabi ng Constitution na
yung program appropriations lang hindi pwedeng dagdagan. Ang sinabi, yung budget mismo, yung national expense. Yun kasi ang argument ng DBM at saka ng unprogram naman yan. So hindi naman illegal yan na magdagdag. Nililinaw ni Lacson dito, hindi naman dinefine ng ating batas whether it's the unprogram or the program ang pwedeng dagdagan o bawasan. Ang sinabi ng batas, yung budget, hindi pwedeng dagdagan. Yun. Nature program, ang hindi pwedeng dagdagan o i-increase ng Kongreso, kundi pwede lang bawasan. Bahagi yun ng national budget ng NEP eh. Opo. Yung unprogrammed eh. So wala, nag-evolve na, sumama na saan tayo pupulutin ito at the end of the day. Opo. Sir, Napabugtonghin nga si Idol Ted. Hindi, alam mo, gusto ko itong si Ted. Di ko alam hindi dahil sa kanyang political stand. Gusto ko siyang pagdating sa magbusisi ng mga panoorin niyo siya. Ako, honestly, may mga political stand siya na hindi kami pareho, hindi ko ano. Pero pagdating ko sa pagtatanong, napaka-detalyado yung kanyang tanong. At saka talagang nailalabas yung dapat ilabas. Di ba? Natutuwa lang ako. sabi nga ho ninyo, kinatay-katay na chinap-chap pa sa bandang dulo, talagang yung simula ng budget, yung ideal setup, kaninyo, hindi na nga nasusunod totally, pero sa bandang dulo, mangled na nga ikahon ninyo. Ano solusyon po dito, Senador? Kung kayo po... Ano solusyon? Ano ang pinakamagandang gawin dito para po makorek itong mga sabi ho ninyo, napakarami nga pong pagmamalabis at sabihin na po natin ng pambababoy sa ating pambansang budget? Ang solusyon, isabatas na natin yung transparency sa budgeting process. Yan. Mula sa yan. budget preparation hanggang sa accountability. Talagang gawa na natin ng batas. Ang problema nga, nag-file ako ng batas, hindi naman nakapasa. Kasi ayaw din nila ng transparency. Yun, syempre. Paano na yung proyekto namin? Sino susuporta sa yung senador? Kasi mawawala ng hanap buhay pagka walang transparency. Kasi Walang hanap buhay. Wow. Mawawala ng hanap buhay ang mga senador at mga kongres. Paano namin babawiin yung ginastos namin sa during election? Di ba? Alam mo, ito talaga yung isang bagay na nakakalungkot. I mean, it's really something na what's happening with our country. Wala talaga Walang there's no conviction. Talagang yung pagiging greedy, nandun talaga Nandun sa core, nasa kaloob-looban. Mantakin mo, may magandang batas na dapat sana magbibigay ng transparency, pero bakit walang suporta? Hindi ko sinabing lahat ng senador hindi sumuporta, hindi yun ang punto. Tandaan ninyo, para mapasa ang batas, hindi lang Senate yan. Kailangan may Congress yan. Magkakaroon yan, hindi pwedeng iisa. Sa tingin nyo, papasaya ng Congress? Magkakaroon sila dapat ng version nila. Pareho yun hanggang magkaroon ng BICAM yan. Ito is simple common sense. Magpapasaba ng batas ang Congress para mawalan sila ng kita? Di ba? pag marami nakabantay, naandyan kayo, mga media, andyan yung mga civil society organizations, nakabantay every step of the way sa bawat phase ng budgeting process. Kung may nakabantay, maski pa paano magkakahiyaan. Bakit nga ba pagkalihim-lihim ng bicameral conference at sinasara yung pinto at bawal yung media, pagkatapos ng mga formalities, mga niceties, bawal na yung media, labas kayo, pati yung mga ibang staff dyan, labas kayo, kami lang mag-uusap dito. Grabe, no? Talagang tarantaduhan Labas! Dodoktorin na namin! Labas kayong lahat, media, pati staff. Kami-kami na lang ang magkakasundo dito. Bahala kayo sa buhay nyo. Doon pa lang makikita mong winawalang niya talaga ang taong bayan Pera natin mang pinag-uusapan, ipinilabas yung mga representante natin supposedly. Yung fourth estate, di ba? Ika nga,
media. Oh. Sana nga dapat pati social media ipasok diyan para talagang actually ang dapat diyan naka-live. Hindi, di ba? Budget deliberation naka-live. Live. Hindi pambihirang buhay Labas! Ganun labas kayong lahat diyan. Kami nang bahala dito. Patay tayo diyan. So panukala po to make the budget process transparent all the way sa simula hanggang sa ito po ay mai-enroll papunta po ng Malacanang. That is your proposal. Gawin natin batas para talagang batas. At mayroong kaukulang parusa o kaya kung anong sanction man na meron para talaga matupad yung maipatupad yung batas na yan. Opo. Ito ho bang ganito pong batason na inyo pong isinulong? Totally po, meron ba sa inyo sumuporta ho dito during your term? Meron din naman pero hindi nakapasa Hindi nga umabot. Parang tatanda ko, hindi umabot. Ang natatandaan ko lang yung SB number 2219 ito yung noong 2019 para sa 2020. Pero yung 2009 nag-file na rin ako ng ganitong batas na kung saan katulong ko nga rito dati yung dating Secretary of Education si Professor sabi ni Malvin, Banat ba may bagong trending si Atty. Libayan expose kay Rapid Tulfo. Anong pakialam ko diyan ngayon? Hindi ko gets bakit mo kailangang ipasok? Ang pinag-uusapan natin dito, ito Ba't ba ipapasok? I mean, kasi alam mo pinag-uusapan nyo, ba't di daw ako nagko-comment sa mga babae ni Tulfo? Anong pakialam ko? Inggit ba ako doon? Hindi, I don't, alam mo, gusto ko nga sabihan yung mga yung mga nag-aantay Tulfo, huwag niyong dalihin sa babae. Ginawa na yan kay Duterte, naalala nyo? Ginawa na yan kay Duterte. Yung babae. Gusto nyong dalihin yung tao, tuturuan ko kayo, ha? Yung trabaho niyan, tirahin ninyo, wag yung babae. Alayo naman nun At ang Pilipino, walang pakialam kung babaero ang kanilang mga politiko. Gets nyo? Turuan ko kayo, ha? Ako nga, ang tawag ko na kay VP Sara Duterte, Pangulong Sara Duterte. Sasabihin nyo na naman, Tulfo ko. Mali kasi kayo wala kayong utak. Kasi si Libaya walang utak yan Titira siya tungkol sa babae. May babae siya, may pamilya siya. Anong pakialam ng mga Pilipinong natulungan ni Tulfo tungkol sa babae? Sige nga ho. Ang sasabihin lang ng mga Pilipino, anong pakialam namin sa babae? Ang importante sa matulungan kami. Ngayon, kung gusto nyong banatan si Rapi Tulfo, banatan nyo yung pagtulong niya. Pasinungalingan ninyo, ibahin ninyo, yun yung pagbanat, hindi yung babae. Di ba? Ay, naku. Si Pangulong Duterte nga, bisipin nyo to presidenteng tumatakbo. During campaign, binanatan siya tungkol sa babae. Ano ginawa niya? Nilaplap niya yung babae sa stage. Kinandong pa niya. Saka nakakita ng ganon. Kaya nga tanga yung mga nag-iisip para banatan si Tulfo ng pambababae. Kasi maling-mali. Hindi nyo makakana. Yun nga, natin, yung presidente nga natin nilaplap. Napanood nyo ba yun? Waipik. Matuto na kayo doon. Talagang wala kayo mga Ang pinag-uusapan natin, ito, bigla nyo hihirit yan. Halata kayo Wala akong pakialam kay Tulfo, okay? Problema nyo yan. Si Ben Tulfo lang ang gusto ko. To be honest, nung nasa budget watch pa sila, sila yung katulong ko nagbalangkas ng panukalang batas kasi sila yung matyaga. Isa nga yan sa mga nagturo rin sa akin paano magbusisi sa budget aside from other tawagin ko ng guru Opo, sa pagbubusisi ng budget. Kaya ako nawili kasi hindi lamang exciting kundi napaka-challenging. Kasi nga pag inaral mo yung budget book kasi tatlo yung budget books din ang font niyan 10 tapos ang kapal-kapal mahigit 1 inch yung kapal niya pagkatapos 10 yung font. Paano mo babasahin yan kung di ka matyaga? Grabe rin talagang nananadya Alam nyo ba yung 10? Para sa mga hindi techie, yung font na 10, syempre pag yung mga senador, medyo nakaano na yan, nakaganito na yan. Papakita ko lang.
Nakaganyan na yan eh, oh. Sa sobrang liit eh, di ba? At saka matatanda na yan. Talagang sinadya nila ganun kalaki yung font para lang. Tapos ilan yung babasahin nila. Eh kung ikaw nga naman senador, tamad ka. Napunta ka lang dyan dahil gusto mo lang matawag na senador, hindi mo nababasahin yan, di ba? Kaya kailangan mo talaga ng katulong. And ako naman, nabiyayaan ako ng mga staff na nurture eh. Parang nawili na rin sila, naging interesado na rin sila. Kaya nga pagka budget season, puyatan kami ng puyatan nun eh. Lahat ng staff ko halos magkakatulong, kanya-kanyang parang task allocation. Binibigyan ko sila ng ikaw dito, ikaw doon, ikaw naman pumunta ka doon sa Samar, pumunta ka doon sa hanapin mo tong project na ito na nasa budget, kung ano nangyari. Kaya nga di ba noon nailabas ko pa yung merong bahay sa gitna ng kalsada kasi hindi binabayaran yung right of way. Na hindi binabayaran. May pambayad naman kasi kinwestiyon ko noon, humingi yung DPWH sa plenaryo ito eh. Humingi sila ng 22 billion para sa right of way payments. Pero meron pa silang 11 billion na hindi lang ginagastos. So ang balita ko dyan, Ted, at ito siguro may basehan nito, sinasadyang hindi bayaran para yung contractor na ang mag-abono para bayaran yung mga tinamaan ng kalsada. Yun, contractor na naman. Yun nga sa connector, ang balita ko, si Mr. Ramon ang na yung nagsettle ng mga yung mga nakaharang na mga properties sa tatamaan ng connector eh. Skyway. Siya na nagsettle. May pondo yun, Ted eh. Nasa budget yun eh. Bakit yung kontratista o yung proponent ang magsushoulder ng expenses? So, ibig sabihin, sinasadya na hindi bayaran. Saan ngayon napupunta yung para sa right of way na budget? Ang laki-laki nun. Nasa 11 billion, 22. 11 billion? Ano yan? Kaya naman pala merong mga, yung mga mamahaling sports car to mga billion. Ito na nga yung kinwestiyon ko noon. So, anyway, ganun ang nangyayari sa kalakaran ng budget. Nagulat nga ako kasi nung nasabi sa akin ng mga, sa loob din naman ng Senate nang gagaling yung aking mga information. Ganun na ba kalaki ngayon yung mga pet projects, yung pondo ng pet projects ng mga senador? Napunta na sa 5 billion. Billion na. 5 billion, no? Dati million lang. Ngayon, billion na. 5 billion pet project. Bukas sa bukas, magpapail ako. Magpapail na ako. Ako nang tatakbo. Para hindi na ako magla-live. Nakapapagod na akong kala-live. Joke lang. Di ba? Ang bihira, oh. 5 billion. Ikaw, Garski, pag may 5 billion ka, anong gagawin mo? Yung usapan. Pag sinabi pet project, hindi ko naman siya sabing i-identify nila yon after ng enactment ng budget. Kasi bawal na nga yun. Yun ang pinagbawal ng Supreme Court. Pero nakalagay sa budget, pero alam na rin naman lahat, parang common knowledge na, nagkakaalaman na rin naman sila, na kanilang pet projects yun eh. Ang masama pati yung ayuda, dinali. Sila pa nagdi-distribute mga pati ayuda kinana. Ina talaga, oh. Ikita nyo mga buwakan ng ina ito mga to. Lalong-lalo na isa diyang senador. Sa isang araw, ilan yun? 3 ba yun? Inatinan na ayuda, pagbibigay ng ayuda. Kongresista, senador. Nakita naman natin, open naman sila dito eh. Di ba? Hindi naman kami namimigay, hindi naman kami nagtutukoy kung sino gumaganyan-ganyan pa yun. Hindi naman kami kung sino tinutukoy na bibigyan ng DSWD. Hindi pala kayo, ba't ka nandyan? Di ba? Ay, naku po. Na kung saan sila napupunta, ba't sila magdidistribute? Implementasyon yun, execution yun, budget execution. Sa executive branch yun. Bakit papakialaman nila yung pagdidistribute? Ganun na nga yung naging cycle natin, pati sa ating mga, di ba, sa halalan. Pag hindi ka nakipagkompetensya sa mga kasamahan mong kandidato na namimigay ng ayuda na hindi naman nila pera at pera din ng gobyerno at dapat ang namamahagi yung ahensya, DSWD man o DepEdMa o kung anumang ahensya, sila na mismo nagdidistribute or nandun sila, andun yung mayor, kausap namin dito yung mga ilang mayor din siyempre nahiya naman sila, nandun si senador, nandun si congressman.
Sinong senador yan? Sino ba yan? Senator Lacson, pangalanan yan. Yan yung sinasabi nating kaplastikan eh. Tama, mali. Di ba? Kaplastikan. Ang lakas mo makapuna sa mga kongresista, eh ikaw din pala. Si Ayuda Girl. Sino ho ba yan? Pagka pagka lumapit kayo sa akin para humingi ng sumblelong banateros, kailangan masagot niyo yan. Sino ang Ayuda Girl sa Senado? Pag di nyo nasagot yan, ibig sabihin, hindi kayo banateros. Sino ang Ayuda Girl sa Senado? Eto, sino ang Ayuda Girl sa Kamara? Sige nga, kung alam nyo, sino ang Ayuda Girl sa Kamara? Sige, kung hindi nyo alam, Sasabihin lang, magpasalamat kayo kay Congressman. Magpasalamat kayo kay Senador kasi sa kanila itong... Hindi si Migs Nograles. May mas mataas pa dyan. Yung Ayuda Girl. Hindi nyo alam. Meron pa dyan sa Congress. Huwag na kayong lumayo. Katabi ni Speaker. Mamunbod sa inyo. Opo. At lalo pang nagkasama-sama pa dahil nagamit pa yung ayuda sa pirma. Ito naman yung sinasabi ng mga ilang senador na ginamit na yung tupad, yung AIC. Akala ng mga pipirma, yun yung acknowledgement na tatanggap sila ng ayuda. Yun pala, pirma na pala sa petition na pag-amyenda ng Constitution para sa People's Initiative. So ito ngayon yung nagiging controversy o nagkakaroon ng usapan, ng away, ng alitan. Opo, sige po. Kanina pinapanood ko kayo ni DJ, yung sinabi mo na merong joint resolution na word for word, parehong-pareho. Okay lang naman yun, mas maganda kung word for word pareho. Pero again, nung bandang huli, di ba sinabi na meron palang isang word na magkaiba? Separately. Opo. Hindi ko naman binibigyang sisi o binibigyan ng sala yung House na inilagay nila yung nawala yung separately sa kanilang resolution. Kasi en toto, kinote nila yung provision sa Constitution na 3/4 of all its members. Yes. Talagang silent yung kaya nga ito yung, kaya maski nung araw pa na laging pinag-uusapan yung Chacha, yung CONAS, ayaw namin pumasok. Kasi pag pumasok kami doon sa joint session at hindi na re-resolve yung whether or not voting jointly or separately, yung malabo kami doon. Alam mo, pag 3/4, yung 20%. Anyway, para sa kaalaman ninyo kung sino yung Ayuda Girl sa Congress, walang iba kung hindi yung asawa. Yung pinuno ng Tingog Party List. Yan ang Ayuda Girl. Si Yeda Romualdez. Bakit Ayuda Girl? Ting may ayuda, nandun sila. Tingog Party List. Di ba? Sinasabi ko na sa inyo tinatarantado talaga tayo ng ating mga mambabatas. Ano na ba nangyari sa Pilipinas? Alam mo, ito lang ang problema. Nakakaawa. Maniwala kayo. Alam mo kung sino nagsasuffer dito? Yung mga kababayan natin na hirap na hirap. Hirap na hirap para ho sila. Alam nyo, meron one time ito na naawa talaga ako sa kanya. Kasi inutusan ko siya bumili ng turon. Meron doon sa Grab. Actually, medyo may may mali doon sa sa app ng Grab Meron doon sa Grab pabili, di ba? So nag-utos ako sa kanya, nagpabili ko ng turon sa SM. Hindi ko maintindihan, nandun sa Grab 'yon. Lumalabas yung turon na may choknat, turon na merong lumalabas yun di ba? Turon. Tapos paglabas dun turon na yon, pagdating niya sa loob, pinarada niya yung motor niya, pinuntahan niya, from saan man siya galing, pinuntahan niya, pagdating doon, wala yung turon.
sabi ko, napakatarantado naman itong app na to o yung mismong SM. Hindi natin alam kung sino may kasalanan doon. Kung wala pala, di tanggalin nyo na lang kasi kawawa yung pinabili. Di ba? So, siyempre, sabi ko, ganun ba? Walang turon. Kahit ano na lang na turon. O, basta ano man yan. Kasi pinili ko doon yung choknat eh. O, sabi ko, kahit anong turon na lang. O, edi sinabi ko, sabi niya, sir, wala ho talaga eh. Sige, cancelin mo na lang. Sir, paano naman to? Nagpunta na po ako dito. Wala ho ba kayong gustong bilhin? Di, tama nga naman. Gumastos siya ng gasolina niya, yung oras niya kaysa na ibang booking ang kinuha niya. Di ba? So, naawa ako, nagmamakaawa siya. Sir, kahit ano na lang po. Ano ba meron dyan? Siopaw. Hindi po ako mahilig masyado sa siopaw. Sakto lang. Sa kulon, okay lang. Pero syempre, hindi, ano mo yun, ang urge ko nun yung turon eh. Ang tagal ko nang gustong kumain ng turon. Tapos, biglang wala. Di ba ho? Tapos, alam mo yung sabi ko nga, magkano ba yung charge? Less than 100 lang. Kasi malapit lang naman yung bibilhan niya. Less than 100 lang. Pero nagmamakaawa siya na parang bumili. Alam mo yun, sabi ko nga, nakakaawa. Alam mo yun, simpleng mga bagay, 100 pesos lang. Iisipin mo nagmamakaawa siya. Sa loob-loob ko nga, yung mga congressman natin, bilyon ang binubulsa. Eto, 100 pesos lang, nagmamakaawa na siya na bumili ako ng kahit na ano. Kaya nga sabi ko sa kanya, ikaw na bahalang bumili kung ano gusto mo. Bilhin mo. Tapos, basta, ito budget, binigyan ko siyang 300. O, ayan, budget, bumili ka. Kung ano meron, yun ang bilhin. Dali, parang hindi ko ata nakuha yun. Hindi ata binigay sa akin. Walang yan. Hindi, ayaw mo na. Binigyan ko siyang 300. O, bumili ka nito. Bili ka ng kahit na ano. Basta lang, at least, matuloy pa rin yung binili niya. Di ba ho? Kasi nga, isipin nyo it's just a matter of 100 pesos. Yung mga kababayan natin, nagmamakaawa na para sila ho ay tumuloy yung trabaho nila. Hindi ho tayo nagmamagaling dito na tinuloy natin yung booking niya. Hindi ho yun. Ang punto ko lang dito, 100? Hindi ba pwedeng cancel mo na lang yan? Anyway, 100 lang naman yan. Pero ganun ako kahirap ang Pilipinas. Siyempre, kawawa yung oras, kawawa yung 100 malaking bagay na sa kanila yan. Di ba? Kaya nga ako, nagmamakaawa ako sa inyo eh. Kung meron kayong extra money, pag nagpag-grab kayo, bigyan nyo naman ng tip na 50 pesos, wag naman 20 pesos lang. Ang hirap-hirap magmotor. Parang awa nyo na. Kung kaya nyo naman magbigay ng 50, gawin nyo. Kung hindi nyo talaga kaya, naintindihan ko. Pero yun ang sa akin lang Sabi ko nga, bakit ganun? Kawawa na ang taong bayan ngayon. Hirap na sila. Okay lang sana kung pare-pareho tayong hirap na hirap eh. Di ba? Ang problema, hirap na hirap tayo. Yung ating mga congressman, sobrang greedy na. Bilyon na ang ninanakaw, hindi milyon. Yun nga lang, thousands ang ninanakaw, nakakairita na eh. Yung pa kayang bilyon ang ninanakaw, bilyon ng pinangkakakitaan, bilyon ng sinisiksik sa budget, mantakin mo yun. Saan nila babawiin yun? Tax ng bayan, mangungutang. Sino ngayon magbabayad ng utang na yan? Yung mga susunod na henerasyon. Kaya nga tayo, di ba, nananawagan tayo sa ating mga kasundaluhan. Hindi ko gusto ng pagpapapalit ng gobyerno. Hindi yun ang punto ko dito. Sabi ko nga sa inyo, pareho kami ng stand ni Pangulong Duterte. Gusto namin matapos si Pangulong Marcos. Pero, tingnan nyo na ho. Tignan nyo na ho. Kung kami, kasi wala kaming mamamayan. Putak lang kami ng putak dito eh. Di ba? Putak lang ho kami ng putak dito. Kayo ho ang may hawak. At kayo ho ang may responsibilidad na protektahan ng konstitusyon. At ang konstitusyon, sinasabi sa Section 1, taong bayan nang gagaling ang kapangyarihan. In other words, taong bayan ang protektahan ninyo. Buambol, salamat po, pang chicharon. Balot na malaking
Kaya nga yan ang panawagan ng ating Pangulong Duterte. Di ba? Protektahan nyo naman kami sa mga nanggagago na ng ating bayan. Ngayon, gusto nilang palitan ng konstitusyon. Bakit? Hindi lang gusto nilang kumita, gusto pa nilang matagal na kumita. Di ba ho? So, yun lang ang ating panawagan sa ating mga kakasundaluhan. Again, in a legal way, in a peaceful way, protect our Constitution. Because yan nga, sabi nga, yan ang haligi ng ating bayan. Alam mo, ito, may papakita ako sa inyo. Malupit ito. Ito ang pinakamalupit sa malupit. Bakit to? Bakit ba nila gustong baguhin ang konstitusyon? Ano ba talaga ang kapakinabangan ng taong bayan sa konstitusyon? Tanong natin sa isang congressman na nagsusulong ng pagbabago ng konstitusyon. Pakinggi lang. Kahit kapiraso lang ipaparinig natin. Tingnan ninyo kung paano nagkabulol-bulol itong kongresista na hindi niya alam kung anong dahilan, kung bakit, anong epekto ng pagbabago ng konstitusyon sa kanyang distrito. Hindi natin i-video kasi ang ANC medyo nagka-copyright yan. So, sound lang. Here's the thing, though. This discussion, this discourse is just happening between and among lawmakers, politicians. I want to zero in on your constituents, particularly, Congressman Dalipe. How will changing the Constitution improve? So, sa madaling salita, saan ba? Ano bang epekto nito sa iyong nasasakupang distrito? Yun ang sinasabi, tinatanong nito itong reporter. The lives of your constituents. Well, by opening up the economy. In fact, if you would follow the proposal of the House of Representatives, there are about 7 or 8 other provisions that we would like to change in this 37-year-old Constitution. It is not only 3; it's about 7 or 8 to help, uplift to open up the economy. No, give us. But sorry to cut you there, Congressman. We would like to. Kita nyo na natatantala si Kuya. Kasi hinihingi ni ate, nung nagtatanong na reporter, yung specific para sa distrito nyo. Diba? To follow suit the position of the Senate of just amending 3. No, I asked you that question, Congressman, because we want to give a concrete example to those who are listening to us, to those who are watching us, your constituents in particular. If the Constitution is changed, how will this change their lives? What do you see? What is your vision that changing the Constitution will bring to your constituents? Go ahead. First, if we open, if we relax those restrictive provisions. Bakit dumadami yung ganyan? Sa gobyerno ngayon, yung then we will create more jobs. More jobs for our people, so that the other companies would want to come in, who would usually end up going to our neighbors in the Southeast Asia, would now take a second look at the Republic of the Philippines as one of those countries which have already liberalized our economic provisions of our Constitution. Okay, so nagigets ninyo? Masyadong generic, hindi niya alam kung paano ba talaga makakatulong sa distrito niya. Yung foreign... nabubulol na nga, very generic pa. Ibig sabihin, hindi niya talaga alam. Generic in a sense, ito, it will create jobs. Alam mo yun, pangkampanya. For example, bottom line is trabaho para sa mga tao. Okay, so for example, sa Zamboanga po, bottom line, trabaho para sa mga Hindi ho kampanya yan, sir. Hindi ho kampanya yan, sir. Ano po yan? Ano ho ba talaga yung konkreto na makakaapekto
sa distrito ninyo, very specific. Ano? Anong klaseng trabaho ang pwedeng maibigay ng pagbabago ng konstitusyon sa mga Tinagalog na ni ate. Bakit? Di ka makaintindi. constituents niyo po? One is yung trabaho for education, for science and Trabaho for education. technology, for arts, culture, and sports. Talagang basta lang makasalita. Culture, arts, sports, trabaho. Ayan. Bakit ho natin ipinakita to? Hindi na natin tatapusin yung pagiging... Bakit ho natin pinakita? Simpleng-simple. Ibig sabihin lamang po, etong mga kongresista natin, hindi ho alam talaga ang dahilan kung bakit gusto nila magkaroon ng pagbabago ng konstitusyon. Ibig sabihin, it's either one, napag-utusan, two, hindi naman talaga yun ang nasa isip nila. Kasi remember, sabi nga, di ba, for you to advocate for a change in constitution, you must know why. Di ba? Why? Why kailangan baguhin? Second, you have to define what. Ano ba dapat? Ano po ba ang problema? Okay? And how? Anong masusolusyonan? Paano masusolusyonan ng pagbabago ng konstitusyon yung problemang tinutukoy mo? Ganun lang kasimple. Why, what, and how? Why we need change? What is the problem? And how this change will solve the problem? Sa madaling salita, hindi ho talaga nila alam kung bakit nila tinutulak tong konstitusyon. Pagbabago ng konstitusyon. Or, maybe, wala naman talaga sa isip nila kung anong epekto nito doon sa mamamayan, sa distrito nila. Alam nyo ha, alam mo ako, Speaker Romualdez, maganda siguro i-enroll nyo muna sa public speaking itong mga kongresista ninyo. Mag-usap-usap kayo, ano ba isasagot natin pagka ito tanong? Hindi, gano'n na lang eh. Oy! Magta-3 oras na! Sandali. 3 oras na pala tayo magla-live. Hindi, yun lang Gusto ko lang ipunto dito. Kasi nga, alam niyo yun, niloloko na tayo eh. Niloloko na ho tayo. Niloloko na ho tayo nitong mga mambabatas natin. Kailan ho tayo magigising? Tapos ang focus yung walang kwentang kesyo may baril daw na inuwi o dinala ang mga Duterte. Could you just imagine this? How stupid is that? You know why? Ito yung isang pasaway. Yung mga, ito yung pinaka-logic nung kanilang yung dinadala doon sa bundok na yon, sa bundok ng Tralala, yun daw mga pasaway. Tama, mali? Di ba? Yun ang sinabi kahapon eh. Yung mga pasaway daw na membro ng kingdom, doon dinadala sa bundok ng Tralala. Okay? Tapos, doon pala dinadala yung mga pasaway. Tapos, doon sila magpapalitan ng baril. How stupid is that? Di ba kung kayo gagawa kayo ng kalokohan, kung kayo gagawa ng isang sikreto, saan mo dapat kayo magpapalitan? Doon ba sa maraming pasaway? Di ba dapat doon sa pinaka-secured na lugar? Doon sa ang mga naandun, yung mga loyal servants mo? Hindi doon sa lugar na kung saan nyo dinadala yung mga pasaway. Doon pa lang sabit na ho yung testimony ng matanda eh. Ay, yung yung... Diba? Doon pa lang eh. Yun, sa Glory Mountain. Doon daw kasi dinadala yung mga pasaway. Kaya nadala doon yung isang pasaway. Tapos, ipinakita pa doon sa pasaway.
Hindi mo talaga maitugma eh. Ipinakita doon sa pasaway na tao, doon sa pasaway na lugar, yung palitan ng illegal. Bakit doon ginawa? Bakit ipinakita doon sa tao na alam mong pasaway? What kind of logic is that? Bobo na lang talaga ang maniniwala dyan. Yun ang totoo dyan. Bobo na lang talaga. Tapos darating pa ng naka-helicopter, no? Ibig sabihin, lalong kapansin-pansin yun. Ewan ko ba? Ganun ba? Ganun ho ba? Sa tingin ko naman, hindi naman tanga siguro to si Kibuloy. Kasi nakapagtayo nga siya ng kingdom niya eh. Di ba ho? Ibig sabihin, nakapagtayo siya ng relihiyon. Ibig sabihin, matalino itong maman to. Tapos, because of that, mag-fail siya. Ano ba namang klase yun? Ano eh, conflicting eh. Bakit to pinasok yun? Babalik ho tayo doon sa, ito po'y diversion sa tunay na topic. Ano ang tunay na topic? Ang pagnanakaw ng mga mambabatas natin sa pera ng taong bayan. Yun ang katotohanan. Huwag na tayo magpaikot-ikot. Ninanakaw ang pera ng taong bayan, kailangan may distraction. Naalala niyo yung mga snatcher? Hindi, yung mga snatcher. O, di ba? O, yung mga napapanood-panood natin. Pero actually, totoo ito eh. Kahit yung mga nakukuhanan sa CCTV, may distraction. Ganyan na magic eh. Yun, di ba? Yung magic. May distraction, may ibang ginagawa. May na magic. Kaya nga magic eh. Di ba? Yung focus nung nanonood dun sa iba. Pero meron na palang minamagic-magic. Ganun din eh. Parang ganito ginagawa dito. May distraction. Ito yung distraction. Kasi may minamagic dito. Merong ninanakaw dito, may hocus-pocus dito sa nangyayari. Yun pala, di ba? Yun daw ang nagiging dahilan kung bakit ang daming pinapasok-pasok. Oh, yun, minimekos-mekos tayo. Yun, totoo. Minimekos-mekos tayo. Isipin nyo PI ang usapan ng ilang araw. Isipin nyo mabuti ito Isipin nyo na mabuti. PI for how many weeks na pinag-uusapan. Kailangan nila ng isang malupit na issue. Kaya nga sabi nga ni VP Sara Duterte, sigurado hindi matatapos yung issue na yan. Every time na tatamaan ang kawalangyaan ng Congress, may lalabas na issue kay VP Sara Duterte. Baka susunod na issue niyan, may anak sa labas. Hindi, totoo yan. Oh. Baka sasabihin issue niyan, kasama yan sa smuggling, kasama yan sa pusher, ganyan eh. Talagang kailangan nilang yurakan eh. Lahat siguradong ano nila dyan. Oh. Baka sabihin pa nila, tomboy yan, di ba, ganyan. Oh, lahat na siguro kasi nanuntok yan. Oh. Para lang talaga mawala yung issue doon sa minimekos-mekos nila sa baba. Nangyari na, dinamay si Sara Duterte dun sa issue ng ICC. Ngayon, kay Kibuloy, tama. May susunod pa dyan. Sunod-sunod dyan. 6 na taon yan, hindi sila tatantan dyan. Oh. Hindi nila tatantanan. Sige lang, tuloy nyo lang na may topic kami. Hindi, totoo. Kasi yung kawalangyaan nyo naman, maniwala ho kayo sa akin. Akala nyo ba nakakakuha kayo nakakakumbinsi kayo? Yung mga tanga na kukumbinsin nyo. Kaya nga, isipin nyo na lang maigit bakit kailangan nyo magbayad ng mga vlogger na it's really obvious. Yung isang toxic na vlogger, bakit siya maglalabas ng against sa biglang naging political? Hindi ko sinasabi itong itong baklang hubadero hindi ho yun. Itong ibang mga vlogger na wala namang kinalaman sa politika, biglang napasok sa politika. Bakit nyo kailangan mag-hire ng ganyan? Kasi walang naniniwala sa inyo. Wala hong naniniwala sa inyo, kaya kailangan ninyo pang magbayad. Yan ang katotohanan. Yung mga dumidepensa, wala nga Wala hong nagbabayad. Wala, as in wala. Hindi ko maintindihan. Sasabihin pa nung iba, binayaran. Paano kami binayaran? Wala nga sa kapangyarihan yung mga pinagtatanggol namin. Paano magkakapera yon? Oh,
Di ba? Sabi pa nitong isa, kayo pinagkakakitaan nyo, vlogging nyo. Kaya kayo ay ako. Wala, hindi demonetize yung vlog ko. Tingnan mo na. Yung mismong words mo ang nagpabagsak sa'yo sa argumento mo. Kami, at least kumikita kami through vlogging, which is not bad. Why? All networks, TV networks, legit media, kumikita sa advertisement. Ibig sabihin, because of this, meron kaming pambuhay. Tama, mali? Ikaw, sinabi mo na, hindi ako monetize. Yung pala eh. Hindi ka monetize, ano trabaho mo? Hindi ka monetize, vlogger ka, so hindi ka kumikita. Saan ka kumukuha ng pangkain mo, tsaka Mundi ako na masabi, Diego Latigo? Pang-chupageti? Mundi ako na masabi. Di ba? Saan siya kumikita? Ayan. Ibig sabihin, meron talagang nagpopondo sa'yo. Sa amin, dito kami sa social media. May iba pa nga kaming trabaho eh. Di ba? Wala ka, panis. Lang ho yun. So, PI talaga yung camera. Sa camera. May bagong kitchen showcase pa. Ganun talaga. Pagka pondohan ka ba naman ng House of Representation? Yari talaga. Okay, maraming salamat ha. Bago po tayo magtapos, iwan ko kayo nito. Sige, bakit ito? Ito ho'y lesson din sa akin. Pati ho sa akin, lesson ho ito. Lahat po sa atin, lesson ho ito. Kaya ho natin ito yung ending natin, piniplay natin ito kasi ito ho rin yung aking pinakikinggan every morning para ho kahit papaano tumama ho yung ating buhay. Hindi ko ito piniplay dahil ako'y banal, hindi. Kaya ako ito piniplay kasi natututo din ako. Okay? Maraming salamat po. God bless everyone. Ang Kristyanismo, ang hangat niya, maging blessing sa iba. Matulungan silang maging angat. Hindi sila yung angat, kundi tayo angat. Hindi mo iniisip na ikaw. Ang iniisip mo siya. Pero habang inaangat mo siya, umaangat ka din. Kaya walang inggitero dapat na Christian dahil mapagmahal sila. Dahil hindi nila iniisip yung kaninong glory yan. Kasi iniisip na sa glory ng Diyos. Kay Lord lahat. Yan ang totoong pag-ibig na galing sa Diyos.